ang kanyang mga utos sapagkat mapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at matatagumpayan ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ba napakaliwanag? Lahat ba ng utos ng Panginoon ay mabigat? Mabigat ba ito sa atin? No, amen. Amen. Pero siguro yung iba na hindi sumusunod, talagang yung doubt sa buhay nila andoon. Pero tayo bilang Christian, walang imposible. Susunod tayo at susunod. Mahirap man yan o mabigat, susunod ka pa rin. Amen. Dahil nasa puso mo na yung kagustuhan na sundin ang ating Panginoon. Sa ministeryo, pag inutusan tayo, sumusunod ba tayo? Amen. Hindi lahat. Diba? Yes, amen. Ang matatamaan lang. Diba? Pag sinabi nga, maaga, dito ako nadadali. Late nga ako ngayon eh. Kasi naantay ko sahod ko. Pero kalahati lang yung binigay. Amen? Amen. Sabi magtutulungan. Yung iba nakaupo, yung iba gumagawa. Asaan yung unity? Di ba wala? Pero pag yung sa puso mo ay sumunod na hindi ka na pag-uutusan, yun ang totoong anak ng Diyos. Yung nagdi-disciple. Praise Lord sa mga nagdi-disciple. Amen? Amen. Lahat ng ito ay mapagtagumpayan natin kung tayo patuloy na nanampalataya. Di ba yung the bloody woman, di ba 12 years siyang dinudugo? Di ba? Yung pag-asa niya na mahawakan lang niya yung laylayan ng damit ng ating Panginoon na sabi niya, totally healed. Di ba? Sa buhay natin, ilang taon na ba kayo naghihirap? Ilang taon? Isang taon? Decade na ba? O isang buwan? Isang linggo? Pero nanatili ba tayo doon? Di ba? Hindi. Dahil yung focus natin nakatuon sa taas. Di ba? Kung yung focus mo ay palaging andoon, ay hindi ka makakaahon. Andun pa rin yung lugmok na lugmok ka pa. Amen. Di ba? Kasi wala kang kakapitan eh. Pero pag kumapit ka sa ating Panginoon, lahat, pag kumapit ka sa ating Panginoon, lahat, yan, ay magaan. Hindi mabigat. Eh kaso, sa self, nagre-rely ka sa sarili mo eh, kasi kaya mo. Pero totally pala, hindi. Amen. Lumapit ka doon sa marupok, ipareha kayo laglag. Amen. Pero yung kailapitan mo matatag, ay siyempre, ililip up ka nun. Ika-guide ka nun para ma-encourage yung self-esteem natin na patuloy pa tayo mananampalataya sa ating Panginoon. Yes. At yung disiplina sa sarili. Kailangan din natin disiplinahin ang sarili. Kung yung focus natin ay nakatuon lamang sa isang bagay, kung hindi haom doon sa plano ng Panginoon, ay hindi rin matutupad. Pero kung yung plano mo ay kasama mo ang Panginoon, lahat ng iyon ay matatagumpayan mo at magkakaroon ka ng pagpapala. Amen? Yes. Amen. At doon din yung katapatan natin sa ating Panginoon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 33. Wala bang pagsubok na dumating sa buhay ninyo na hindi nararanasan ng ibang tao? Ipinapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng lakas upang kakayanin ito at ng paraan upang malagpasan ito. Amen? Amen.
Sabi niya, sino ba nakaranas na hindi ba naranasan ng iba? Siguro, iba-iba tayo ng mga struggles sa buhay. Yes. Iba-iba yung naranasan niya, iba yung nararanasan mo, iba sa akin, iba sa kanya. Pero paano ba ito natin i-handle? Di ba? Andun yung rescuer natin. Sino ba siya? Yung taga-sandalan natin, sino ba siya? God. Di ba si Jesus Christ? Amen. Amen. Oh, hallelujah, Jesus. Kasi sabi niya, wala pang, yung naranasan mo ngayon, ay hindi pa naranasan ng iba. Kung naranasan ng iba, ikaw tapos na. Di ba? Parang yung hagdanan niyan eh, step by step. Yung pagsubok mo ngayon, hindi lang. Sa susunod, medyo malaki-laki. Sa susunod, parang andun na sa dulo, kaya yung iba nagpakamatay na, tumatalon. Kasi hindi nakayanan yung depression. Kasi yung sa buhay nila, wala ang Panginoong Jesus. Hindi sila namuhay sila sa mundong ito kasi ang iniisip lang nila sarili nila. At hindi sila nakafocus kung ano ba bakit ba tayo nilikha ng ating Panginoon. Di ba? Worship Jesus, inaalay nga yung buhay niya para sa sanlibutan. How much more yung pinagdaanan mo, wala nga sa 1/4 doon sa pinagdaanan ng ating Panginoon. Hindi ba natin yung kayang gawin na isakripisyo ang buhay natin para lang siya ipaglingkuran? Yes. Kaya natin kung andun yung eagerness natin kung tayo sumunod sa Kanya. Amen? Amen. Nagpa-rescue ka sa kaibigan mo. Yung kaibigan mo din, marami din problema. Wala. Pero pag ang tinawag mo ang ating Panginoon, bibigyan ka niya ng kapayapaan. Bibigyan ka niya ng wisdom kung paano mapaglabanan ang lahat ng ito. Amen. Kaya nga sinabi niya sa salita, come to me, kung sino man yung nahihirapan o nabibigatan. Because God loved us. Jesus, mahal ka ng ating Panginoon at may care siya sa iyo kung bakit kanya tinawag. Amen. Oh, hallelujah, Jesus. Kasi sinabi din niya sa Santiago, chapter 1, verse 12. Pinagpapala ang taong nanatiling tapat sa kanyang mga pagsubok sapagkat matapos niya mapaglampasan ang mga pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinapangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Dito tayo. Dapat malampasan natin ito. Kung namumroblema ka ngayon, just enjoy it. Kasi dahil alam mo may pagpapalang darating. Amen. Amen? Yeah. Yes. Oh, hallelujah, Jesus. Sa lahat ng mga pinagdaanan natin, sa lahat ng mga pagsubok na dumaranas sa ating buhay, hindi tayo dapat nananatili. Amen. Dapat continuous yung pananampalataya natin. Maging deeper pa yung pananampalataya sa atin. Para Yes. hindi tayo matitinag sa mga pagsubok. Kailangan maging matatag tayo. Dahil alam mo, andyan ang Panginoon na umiibig sa'yo, na nagmamahal sa'yo, na nagkikare sa'yo para hindi ka mapalayo sa kanyang kaharian. Amen. Para hindi ka mapalayo sa kanyang piling. Amen. Amen. Yung iniibig nyo, ngayon lang yan. Di ba? Sabi nga nila, pag nag-aaway yung mag-asawa, nagkita nga tayong malaki na, ngayon pa ba ako magpapatinag? Alam ko na yung katotohanan, bakit pa ako magpakatanga. Di ba? Kaya patuloy lang tayo sa paglilingkod at tayo maging masunurin sa Kanya sa lahat ng oras at laging tapat. At lalo na higit sa lahat,
ay sumunod sa Kanya. At ibigay yung dapat na para sa Kanya. Para yung pagpapala na ibibigay niya sa atin ay continuous din. At Amen. patuloy din tayong umatin sa fellowship kasi yun din ang most kailangan natin. Di ba, nung linggo, pag hindi tayo nakasimba, di ba matamlay tayo? Amen. Kasi wala tayong naririnig ng mga salita ng Panginoon. Kasi kailangan yung spiritual natin ma-refill yan ng mga word ni God para maging mag-lift up yung strength natin na patuloy tayong mananampalataya, patuloy tayong magsusumikap para sa kanyang kaluwalhatian. At patuloy tayong gumawa ng mabuti para sa kanyang kaharian at para sa lahat o lugar na mapagtagumpayan natin ang lahat ng ito dahil sa kanya. Dahil dahil sa kanta nga doon, yung kanta nga lang, saan nanggagaling ang tulong ko? Diba? Saan ba nagmula yung tulong natin? Sa Panginoon, diba? Jesus, ikaw ang nagbigay sa akin ng liwanag. Amen. Yes. Ang Panginoon Jesus ang nagbigay sa atin ng liwanag para hindi tayo maging baon doon sa kahirapan. Paano ba? Ibigay yung nararapat sa Kanya, obedient. Hindi niyo man naunawaan ngayon, but later on, mauunawaan, bakit kailangan natin mag-tithes? Kasi nakalagay doon sumusunod eh. Hindi ka matatawag na sumusunod pag mayroong isa na nakaikis doon. Yeah. Di ba nakasabi doon in Malakay 3:10, subukan niyo ako dito. Di ba? Paano ka ba masusubukan kung hindi mo ibinigay? Amen! Dapat kusang loob mong ibibigay. May nakiusap nga sa akin eh. Ikaw ba nagtatites? Of course naman. Sabi ko, sabi niya, ako, na lang, pag natapos ko na yung mga problema. Sabi ko sa kanya, subukan mo kayo mag-tights para maiksan yung problema mo. At maluwag-luwag. Hindi lang maluwag yung pulsa mo, pati lahat ng mga pangailangan mo, ibibigay ng ating Panginoon. Amen! Amen. So, kailangan din natin maging sumunod at maging tapat sa Kanya. Lahat ng mga pasanin natin ay gagaan dahil sa Kanya. At lahat ng mga problema mo man ngayon, mabigat man o malaki, later on mawawala at bibigyan ka ng kapayapaan ng ating Panginoon at mananatili kang manahan sa Kanyang presensya. Amen. Amen. Sige po, palakpan natin Diyos.